Alright, unahin natin, Connie, ang Catanduanes, isa yan sa mga probinsyang may casualty at makakausap natin doon si GMA News stringer Jinky Tabor. Jinky, magandang hapon. Magandang hapon, Connie. At nandito nga tayo ngayon sa lalawigan ng Catanduanes kung saan makulimlim pa rin ang panahon dito at may mga pag-ambon pa rin kaming nararanasan. Connie? Go ahead. Yes, Connie. Dito sa lalawigan ng Catanduanes, wala pa rin kuryente ang buong probinsya matapos matumba ang ilang poste at masira ang kawad ng mga kuryente. Kasabay nito, patuloy pa rin ang problema sa supply ng tubig at nananatiling putol ang komunikasyon sa maraming lugar. Tanging sa ilang bahagi lamang ng sentro ng Virac mayroong may hinang signal ng mga telecommunication at hirap na hirap ang mga residente na makibalita at makontak ang kanilang mga kaanak. Ang mga kalsada naman papunta sa mga bayan sa northern towns na lubhang naapektuhan ng bagyo ay hindi pa rin madaanan. Naging unpassable po ito dahil sa dami ng natumbang puno, makakapal na putik at mga insidente ng pagguho ng lupa at bato. Kakulangan sa relief goods at sheltering materials tulad ng yero, pako, plywood at kahoy ang problema dito dahil may mga bahay ang partially at totally damaged. At sa ngayon nga ay marami pa ring evacuees ang nananatili sa mga evacuation centers. Hindi pa sila makauwi dahil sa tubig baha sa kanilang mga lugar at ang iba naman ay nasiraan ng bahay. Marami pa rin o malaking bahagi pa rin ang bayan ng San Andres, Virac at Panganiban, pati na rin sa San Miguel, ang ngayon ay baha pa rin. At patuloy naman ang sinasagawa ng lokal na pamahalaan, ang mga ahensya ng gobyerno at volunteers para sa clearing operations sa buong lalawigan. Wala pa rin biyahe ang mga barko at eroplano papasok at palabas dito. At kasabay po nito ay ang paghahatid ng tulong ay tuloy-tuloy pa rin na kasabay ng isinasagawang assessment ng pinsala dahil hindi pa rin makuha o matukoy ang kabuuang halaga ng kailangan para sa rehabilitasyon sa infrastruktura at agrikultura. Connie? Natin kasi nabanggit mo nga na hanggang sa ngayon syempre hirap pa rin ang maabutan ng tulong yung ating mga kababayan. Lahat ba ng mga lugar naabutan na o may mga hindi pa rin napupuntahan magpahanggang sa ngayon? Tungkol sa relief distribution, merong naipreposition ang pamahalaan ng Catanduanes sa 11 bayan ng Catanduanes. Kaya lang po ang problema ay kulang ito. At lalong-lalo na doon sa mga bayan na talagang nasa lanta katulad ng Pandan, Bagamanok, Biga, Karamuran, hindi pa ito naaabot dahil nga hindi pa makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslides at mudslides. Jinky, kasi dito sa video na pinapakita natin, ito yung talagang kasagsagan kahapon, yung matinding hangin, ulan. Pero sa oras na ito, Jinky, kamusta ba ang lagay ng panahon dyan? Makulimlim pa rin ang panahon dito at meron pa rin kaming nararanasan na pag-ambon ngayong araw. Hindi pa namin nararanasan yung talagang tirik na tirik ang araw. At sa ngayon ay gloomy pa rin kami dito. At ang balita natin, Jinky, ang pinakakinakailangan nila dyan sa Catanduanes, hindi muna mga pagkain o iba pang nakukuha nila, nakatulad ng tubig, kundi yung mga panggawa daw ng bahay. Meron na ba tayong information kung ano na ang ginagawa so far, paano nila matutugunan itong pangangailangan ng muling pagkukumpuni ng kanilang mga tahanan dyan sa Catanduanes? Ang mga residente dito po kanya-kanya ng diskarte kung paano nila maiaayos muli ang kanilang mga bahay. Pero sa parte naman ng pamahalaan ay patuloy ang ginagawang assessment para nga matukoy kung ano ang kailangan nila, at kung saan sa mga lugar ang talagang nangangailangan ng mga panggawa ulit ng mga bahay na nasira. Alright. Marami pong salamat kay Jinky Tabor na nag-uulat mula dyan sa Catanduanes.